Good day everyone, I'm Tim Segura from Toyota Abad Santos and today gagawa tayo ng full in-depth review nitong 2024 Toyota Hilux GR Sport 4x4. So let's go! Itong sa harapan nyo ngayon is yung ating 2024 Toyota Hilux 2.8 GR Sport 4x4 automatic. Ito yung top of the line variant natin sa Hilux. Then yung SRP pala nito is 2,172,000 pesos. And available tong Hilux na to in 3 different colors. Merong Attitude Black, tapos yung Emotional Red natin. And itong sa harapan nyo is yung two-tone ng Attitude Black and Super White. Sa red and dito sa white may additional tayo na 20,000 pesos. Kaya ang SRP nitong white is 2,192,000 pesos. Available nitong Hilux in 5 different variants. Yung entry level natin is yung J, tapos G, and then yung Conquest natin na 4x2, Conquest na 4x4, then itong GR Sport, yung top of the line. Ito yung susi niya. Meron tayong dalawang remote key na may GR badge sa likod and 2 na manual key. So itong Hilux is equipped na to ng Smart Entry. So ilock natin. Ayan. Ilagay mo lang yung key fob dito sa bulsa mo. And pag nasisense niya na malapit ka, pindutin mo lang tong button na to. Ayan, mag-unlock na siya. Tapos, try natin siya i-lock ulit. Ayan, nakalock na siya. So, pag i-unlock siya, pindutin mo lang tong button. Then, ito yung Hilux natin. Tapos, on natin yung engine niya. Naka-push start na tayo. So, basta sa loob yung susi. Tapakan mo lang yung brakes niya. Then, mag-start na siya. Ayan. So, check natin yung lights niya. Automatic headlights, fog lights, and yung hazard. Tapos, yung 4 windows niya ay electrically powered and all sides yan is automatic up and down. Open na rin natin yung engine bay niya and engine bay and fuel cap. So, check natin yung exterior niya and engine. Itong Hilux natin is equipped na to ng hood lift assist. So, kahit isang kamay lang, ayan, ayun yung hood lift assist niya. Then, ito yung engine ng Hilux natin. 2.8 liter siya, 4-cylinder, 16 valve, double overhead cam, variable nozzle turbo with air-cooled intercooler. And it produces 224 horsepower at 3,000 RPM and 550 Nm of torque at 1,600 to 2,600 RPM. And yung transmission pala nito is 6-speed na automatic. Ayan siya. Itong engine na to is very reliable and after sales and parts availability nitong Hilux is sobrang dami. So hindi ka magkakaroon ng sakit ng ulo dito sa engine nitong Hilux. So, ayan. Then dito naman tayo sa exterior niya. Naka-auto leveling na headlight tayo. Tapos ito yung daytime running lights. LED na turn signals, LED na fog lights. Tapos yung fender flare niya is sobrang lapad niya compared dun sa G and Conquest na 4x2. Dun sa Conquest na 4x4 is malapad din yung fender flare niya pero iba yung housing ng fog lights. So dito sa GRS is mas sporty type yung housing ng fog lights natin, tapos gloss black siya. Tapos meron tayong airflow dito sa gilid niya. Tapos meron tayong front sonar dito, ayan. Tapos, ayan, yung grill natin is naka-gloss black siya. Tapos ito yung GR badge natin, Toyota logo, tapos meron tayong laminated part dito ng grill which houses the radar for dynamic radar cruise control. And equipped na rin pala to ng Toyota Safety Sense. Ayan yung camera niya. So yung Toyota Safety Sense is meron tayong lane departure alert, pre-collision system, and yung dynamic radar cruise control. Tapos ito pala yung front facing na camera natin. Ayan siya. Kasi meron tayong 360 na camera. Dito naman sa tires niya, naka 17 inches na GR design na alloy wheels tayo. Tapos naka red GR na brake caliper din tayo. Then yung tire size niya is 265 by 65 R17. Then yung suspension natin sa harap is naka double wishbone plus monotube shock absorber.
And yung brakes pala natin dito is disc brake siya with ABS and electronic braking distribution. Tapos, ito meron tayong matte black na step board. Tapos, black out na yung Hilux logo natin. Pati yung side mirrors natin, black out na rin siya. And, integrated na din. Tapos, ito yung 360 na camera natin and ayan, paddle lamp. Meron tayong paddle lamp. Tapos, naka-black out na rin yung door handle niya. Dito sa right side, sa passenger side, meron ding ayan, button para dun sa smart entry. Tapos, naka-black top siya. Ayan. Tapos, naka-fin type na antenna rin siya. Sa mga previous model natin ng GRS, meron tayong sports bar. Ngayon, tinanggal na yung sports bar niya. Then, dito naman sa likod, same tire size tayo, 265 by 65 R17 and GR design pa din yung alloy wheels natin. Tapos naka-red GR na brake caliper pa rin tayo. Then yung suspension niya dito is naka-lip spring rigid axle na siya and monotube shock absorber. Ayan. Yung fender flare pa rin natin dito sa likod is sobrang lapad niya pa din. Tapos ito yung suspension niya. Ayan. Kabila. Tapos, ito naman yung rear nung Hilux natin. Ito yung rear combination lamp natin. Naka-LED na taillight tayo. Tapos, bulb yung turn signals natin, pati yung reverse light natin. And then, GR badge dito. Blacked out na Hilux logo. And meron tayong 4 na rear parking sensors. Tapos, yung camera natin, located siya dito. And itong third brake lamp niya, gusto ko yung location niya kasi hindi siya located dun sa glass natin. Kasi pag naglagay ka ng gamit dyan, matatakpan siya. So, dito hindi. And itong Hilux na to is equipped na to ng tailgate assist. Ayan, sobrang gaan niya compared to other pickups natin. Then, ito, meron pa rin tayong steel plate na bracket for added support. And meron tayong 4 na cargo hooks. Ayan siya. Tapos Toyota logo, then ito yung bed liner niya. And sobrang wide nung bed liner niya for better loading and unloading ng cargo. Ayan, sara natin. Ayan, sobrang gaan niya lang. Tapos black out din yung Toyota badge natin dito. Ayan siya. Ayan. Then ito naman yung fuel tank niya. So, diesel tayo. And yung fuel tank capacity nitong Hilux is 80 liters. Ayan, diesel siya. Then, dito naman tayo sa second row seat niya. Dito sa second row, naka-leather tayo with white stitching. So, yung seats natin is leather and suede. Ayan, meron tayong center armrest with cup holder. Ayan, tapos yung seat belts natin is red siya, rear and front. And itong seats pala natin is natataas to 60-40. So, hilahin mo lang yung latch dito. Ayan. Meron pa tayong storage. Ayan siya. So, pwede mong lagay yung mga tools mo dyan. Then, yung headliner natin is black. Then, pasok tayo. Meron tayong dalawang aircon vent dito sa likod. Ayan. Tapos, wala tayong power outlet dito or USB. Tapos, meron tayong pocket dito, hook dito. Ayan. Tapos, dito sa driver side, meron din. Tapos, doon naman tayo sa front seat niya. Dito sa taas, headliner natin is black. Tapos, meron tayong lights dito. Ayan, meron din dito sa gitna. Tapos, auto-dimming na rearview mirror. Tapos wala tayong vanity mirror dito. Pero sa sa passenger side natin meron. Tapos ito naman yung aircon vent natin. Meron tayong tweeter, gloss black yung paligid niya. Tapos cup holder. Ayan. Tapos dito sa left side ng steering wheel, meron tayong light controls dito, paddle shifters. Ito naman yung controls natin para sa radio. Volume up and down, next track previews, yung modes, voice command and hands-free telephone. Tapos yung steering wheel natin, tilt and telescopic siya.
Ayan, tilt and telescopic. Then, yung horn natin. Tapos dito sa right side is yung controls natin para dun sa 4.2 inch na multi-information display natin. So ito yung pang navigate, back, select, tapos ito para lang sa settings to. Then ito yung pre-collision detection and lane departure alert. Tapos dito sa baba niya is yung cruise control natin. So pag pinindot mo to, ayan, sasabihin niya doon radar ready. Then ito yung pang set, resume, and cancel. Ayan. Tapos ito naman yung gauge natin. So combination siya ng analog and digital instrument panel. So dito sa left side, ito yung RPM natin. Engine temperature, ito naman yung sa handbrake natin. Tapos sa gitna yung gear natin, ito yung lane departure alert. Ayan, pwede natin siyang i-off. Tapos outside temperature, ito yung fuel consumption natin, real time yan. Tapos ito, ayan, fuel consumption din yan. Napapalitan yan ng kilometer per liter. Tapos ito yung total mileage natin. Tapos dito sa right side, yung speedometer natin. Tapos fuel gauge, ayan. Tapos pwede natin siyang palit-palitan. So, baba natin. Ayan, yung range natin, eco score, ayan. Tapos, ayan, try natin siyang steer. Ayan, lumilipod din siya. Then, digital speed sa pinakababa. Ayan, meron din siyang digital speed. Then, sa right, ito yung sa, ayan, lane departure alert. Tapos, try natin on yung cruise control. Tapos, ito yung interval. Ayan, yung kung gaano kalayo yung gusto mong pagsunod dun sa sasakyan sa harapan mo. Kumbaga, ayan yung distance. Then, ito naman tayo, ito yung mga messages or warnings. Ito, settings. Ayan. Lane departure alert, pre-collision detection, meter customization. Try natin. Ayan, units. Palitan natin siyang kilometer per liter. Then, back natin. Switch settings. Ayan, yung switch settings, ito lang yan. Tapos, driver info 1, color, ayan. Ayan, gawin natin red. Tapos, ayan. Eco saving, initialize display yan. Tapos, back natin. Ayan, since naka kilometer per liter na tayo, pinalitan natin yung speed and yung consumption niya. Pero hindi totoo yan kasi mas matagal pa to naka-idle kaysa sa tumakbo siya. Then, dito naman tayo sa gitna. Ito yung aircon vents natin dito sa gitna. Tapos parang carbon finish yung dito. Then, pwede mo siyang i-close. Ayan. Tapos may clock tayo. Hazard button. Tapos ito yung 9 inches na wireless Apple CarPlay and Android Auto na head unit natin. So, ayan. Sobrang linaw niya. Ayan, ito yung mga pwede mong gawin sa kanya. Apps, ito, Bluetooth, radio, voice recognition, Apple CarPlay, Android Auto, USB, vehicle info, phone, iPad picture browser, Miracast settings. So, try nga natin yung vehicle info. Ayan, trip consumption, wala pa. Past record, ayan, 3.2 km per liter. Remaining range, next service due, ayan, dyan mo siya makikita. Tapos, settings, ayan, system, audio, display, Bluetooth, and Wi-Fi. So, ayan. So, again, wireless Apple CarPlay and Android Auto na rin siya. Tapos, meron pa tayong ayan, buttons para dun sa volume, home, and voice command. Then, dito naman sa baba niya, yung push start button natin. Tapos, ito yung 2 high niya, 4 high. Ayan, lalabas siya doon. And 4 low. Ayan, pag mag-off-road na. Tapos, ito naman yung air condition controls natin. Naka-dual zone na climate control tayo. So, ayan. Pag dito, gusto ko medyo mainit sa driver side. Ayan, pagka-dual naman, ayan, pag pinindot mo yung dual, sabay na sila. Pinindot mo ulit, pwedeng hiwala yung temperature dito sa driver and sa passenger. Tapos, ito yung auto. Ayan, kung saan niyang palalamigin yung cabin.
Tapos, ito yung off, front defogger, rear defogger, fan speed natin. Ito yung different zones. Ayan, ito yung recycler. Tapos, ito yung AC off, AC on. Ito nga yung sa dual na climate control natin. Tapos, dito sa baba niya, yung traction control natin. Ito, differential lock to. And downhill assist control. Ayan siya. Pag pinindot mo siya, magbiblink siya doon sa infotainment, sa instrument panel natin. Ayan. Then, meron tayong wireless charging dito. Ayan, wireless charging. Dalawang cup holder. Ito yung drive modes natin. So, meron tayong eco mode. Pag pinindot mo siya, ayan, eco, then power mode. Then, ayan, pag wala, normal. Tapos, shift knob natin is leather. Meron tayong piano black na paligid and silver accents. So, lagay natin siya. Gated type yung shift knob natin. Then, ito, naka 360 na camera tayo. Ito, reverse camera. Then, meron din tayong sports mode or sequential. Then, ayun yung gear natin sa taas. Ayan. Pag nag-shift ako. Tapos, yung handbrake natin is cable type siya. And meron pa tayong storage dito. And leather na center armrest with white stitching. Tapos, ayan. Tapos, itong seatbelt niya is red. Tapos, leather and suede yung seats natin na may GR badge sa mga headrest. Ayan. Tapos, ito. Ayan, may damper siya. So, hindi siya basta-basta bumabagsak. And, meron pa siya dito sa taas. Ito, seatbelt reminder natin. Ayan. Tapos, meron tayong airbags dito. Side curtain airbags. Sa driver side, meron tayong knee airbags. So, ayan. Then again, ito yung interior nung Hilux natin. Tapos, pakita ko rin pala sa inyo yung 360 na camera niya. So, pindutin lang natin yung button na yun, yung nakalagay view. Ayan. Ayan siya. So, ayan yung front-facing camera natin. Ayan siya. Ayan. Then, ito naman yung side. So, pag nag-turn ako ng steering wheel, ayan, lumalabas siya doon. Ayan, wala na. So, yun. Yung meron tayong front-facing and side-facing na camera. Then again, pag ni-reverse siya, ayan, meron tayong 360. So, again, ayan, ito, interior niya. I hope nakatulong sa inyo itong video na to. And kung nagustuhan nyo ang aking video, please do like, share, and subscribe para updated kayo sa mga future uploads ko about Toyota. For more inquiries, test drive, unit viewing, and combine kayo ng any Toyota units, i-message or call nyo lang ako sa number na naka-flash dyan sa screen. So yun lang po, stay safe and goodbye.